Mga kababayan, ma'am sir, this is Jam the Filipino channel na inyong pong likod. So today is June 18, 2026 at tayo ngayon ay pupunta dyan sa may McDonald's sa may Metropoli E. Rodriguez Junior Avenue, Bagong Bayan, Quezon City. At dadalhin po natin sa may Boying sa apartment sa may Hidalgo Hugdang Bato sa may Marulas, Valenzuela po yan. Oh, Hagdang Bato, Marulas, Valenzuela. Okay, magbabalik po tayo mamayang konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Ayan, 8, 10 McDonald's, Jollibee, yan ang McDonald's pagkila. Hello po, good morning po. Ay, good evening po. Ma'am Marie po. Turn right onto E. Rodriguez Junior Avenue. Continue for 1 kilometer, then keep left at the fork onto C5 Bonnie Serrano flyover towards Melara, San Juan. Kaya nananatiling kontrolado sa kabila ng mga naitalang kaso. Ilan ang naitalang kaso, Kelly Cordero po eh? Continue straight to this traffic light. ng accident point sa San Juan Vizcaya at walang malawakang pagkalat ng sakit na lalagyan. Ayon sa Provincial Veterinary Service Office, may 23 ESS cases na naitala ngayong 2026 mga bayan ng Kasibu, Bayumbong at Villaverde. Ganoon, sinabi ng mga veterinary authority na pawang mga hiwa-hiwalay na kaso lamang ang mga ito at agad na natugunan sa pamamagitan ng surveillance, movement control at iba pang disease containment measures. Partikular na binanggit ng BAI, ang ESS case na naitala sa Kasibu noong Pebrero ay may kinalaman lamang sa isang magsasaka at hindi na aktibo sa kasalukuyan. Natiniyak ng ahensya sa publiko at sa hog industry na patuloy ang mahigpit na pagbabantay laban sa ESS. Hingayat din ang mga hog racer na agad ibulat ang mga pinaghihinalaang kaso at limit na sundin ng biosecurity protocols upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Ken Cordero, TVNS. Salamat, Kelly Cordero. Ay mga kapamilya ha, ay kayo pala mag-iingat ha. O kaya kung sino man ho'y na biktima dito sa Quezon City particular, ay meron nung na-arresto ang Quezon City Police District na nagpapakilala ho siyang polis. Tapos maninita na maninita, traffic violation man yan o kung anumang mga paglabag ho sa batas, ay nagpapakilala ho itong polis na isang Master Sergeant Hernandez, yun ang sabi. Kaso, ang nabiktima niya ay driver ng isang congressman. Di nung kanyang sinasabi na pinara niya to itong suspect na nagpanggap po na polis, pinara niya yung sasakyan ni congressman. Di
driver, no violation ko. Bay sabi, beating the red light ka. Hindi ganito, no? Sabi niya, itikitan mo na lang ako kasi may pasahero ko, inutusan ako ni Congressman. Sige nga, tawagan mo yung boss mo. Nung tinawagan yung boss niya, hindi kinausap si Congressman, ano? Abay, nung sinabi ni Congressman na sino ka ba, anong pangalan mo, at sino ang hepe mo at papaverify kita sa NAPOLCOM tsaka sa Continue straight in this traffic light. QCPD tsaka sa PNP. Ayun, pinaalis na mo yung driver. Eh, okay na, pagbibigyan kita sa kayo. Fast forward doon itong linggo, abay itong suspect na to, same suspect. Eh, sinita niya naman ho yung mga naggagawa ng mga kable sa mga poste. Eh, siyempre, may sasakyan yun eh, hindi ba? May sasakyan yun na yung L300 na FB. Ang hindi, hinanap naman itong suspect ngayon yung kanilang mga permit. Kung nasaan ang permit niya, working permit niya, tsaka yung sa City Engineering Office. Tsaka yung sasakyan niyo, nakahambalang, yun ang modus nitong suspect na ito. Itong si nagpakilalang Master Sergeant Hernandez. Tinakot niya ulit itong mga sinita niya, kumbaga, di ba? Inimbento niya yung mga, mga violation niya. Eh di hinihingan niya yun ng 10,000 piso, tinikikila. Hanggang sa napababa ng 1,500. Eh doon na nagsumbong yung latest victim niya nitong linggo. Nagsumbong na ngayon sa polis sa QCPD Station 15. Ikinasa yung entrapment kinabukasan. Ayun, arestado ho yung suspect, ha? Eh, sinasabi ko ay baka ho meron ho mga ganong nabiktima na ho ng ganitong modus. Eh, makipag-ugnayan ho kayo sa QCPD o dili kaya particular dyan sa QCPD Station 15. Mga nag-iimbento ho ng mga violation at mga nagpapakilalang polis, yun naman pala ay hindi mga totoong polis, peke pala. Eh, kaya to si Congressman, eh, kanyang pina-verify kasi eh. Sa NAPOLCOM mismo, siyempre congressman siya, may mga contacts siya eh. Lumabas na walang Master Sergeant Hernandez at yung mga pinatawag, merong Master Sergeant Hernandez, isang taga Cavite, tsaka yun doon mismo sa Station 15. Eh pinatawag, eh yung tinignan ng mga biktima, eh hindi ho yan. Tapos may pinakitang rogues gallery, doon nakilala itong suspect na ito na nagpapanggap na polis. Eh napag-alaman pala, pag-verify ni Lieutenant Colonel Brian Pajarillo ng Station 15, abay dati palang traffic enforcer na nag-hold. So meron siyang ticket eh, meron siyang pariket. Yun ang pinananakot niya doon sa kanyang mga target na biktima. CMM, numero 1 sa Asyon. Ay, attendance muna tayo ha. Ayun, napareact si Yura. Abay, bayan, di na lang lumaban ng patas. Oo nga eh. Eh, talagang nambibiktima ito Yura eh. Ang paparahin niya, yung mga motorista ba? O, beating the red light ka. Eh, may todo uniforme. Meron siyang reflectorized na vest. May motor, pero may hinahinala yung motor. Ayan o, ayun pala yung CCTV. Ayun yung driver ni Congressman. Ayan o, sabi niya, ayan o, pinara o, ayan o. Ayan, parang doon sa nanonood sa live stream natin, tsaka sa cable, ha? Ayan o, pinara. Iba kala niya talaga namang pulis o. Pinara o. Eh, siyempre si Congressman nandun sa Kongreso. Eh, inutusan niya, sunduin mo nga yung piso. Ayan o. Sasakyan mo ito, sino ka ba? Congressman, ako si Congressman Pimentel. Nasaan ka? Eh, nasa Congress. Congressman ako eh. Eh, bakit hindi ikaw nakasakay dito sa sasakyan ko? Bakit pira? Suspect na ito. Kaya nita kasi Congressman. Kailan ba nagkaroon ng batas na hindi ako pwede magsakay ng sinuman? Gusto ko sa sarili ko sa sasakyan, di ba? Eh, yung driver niya, sabi niya, tikitan mo na lang ako kung talaga ako'y nagkasala ng beating the red light. Tikitan mo na lang ako. Eh, nung kinausap ni Congressman, ganun din. Congressman Pimentel ng 2nd District ng Surigao del Sur. Eh sabi ni Congressman, tikita mo na lang, wala namang problema yan. Eh kaso nagpatigas pa ito, i-impound ko yung sasakyan mo. Ay ito na nag-init ang ulo din ni Congress. Sino ka ba? Anong pangalan mo? Ipapa-verify kita kung totoo ka. Nung sinabi ng gano'n, okay na, magbibigyan kita ngayon. No? Please, magbago ng isip. Fast forward doon ng second week, itong June 14. Ayun, may nabiktima naman siyang bago. Yung mga contractor, yung mga gumagawa ho ng mga tablet sa mga poste. Yun naman, inimbentuhan niya rin ng violation. O, nasa ng permit nyo sa engineering office o obstruction itong sasakyan mo, nakapark ka. Kaya gano'n, ini-intimidate hanggang sa binabang
Pulcom, tinawagan niya ang QCPD, tinawagan niya mismo ang PNP. Aba, walang Master Sergeant na Hernandez. Meron doon sa Station 15, parang corporal lang. Corporal, sabi ni Lieutenant Colonel Parillo. Meron dito, pero hindi ito yun. O yun. Hanggang sa napag-alaman na, naimbestigahan tuloy siya. Napag-alaman siya ay dating traffic enforcer na nag-awol. Ayun ang sinasabi ko, ha. Kaya sabi ho ng mga biktima, talagang tutuluyan nila ito dahil baka marami pa itong bibiktimahin. Lalo yung mga dahil dito sa Maynila. Hindi baka igulpit-igulat itong suspect na ito. Di natangayan magkano man, hindi ba? Kaya ho, ini-encourage din ho ng QCPD yung posible yung mga nabiktima nito, itong mga nakarampon o nakaraang taon, ay pwede ho kayo makipag-ugnayan ho sa QCPD, ha? Ayan ho, pero mamaya ho, ito ho, mga nakalinya sa programa ngayon, yun hong natagpuan hong mga bangkay dyan ho na sa loob ng sasakyan dyan ho sa T-Flex. Kaya alamin ho natin yung timeline ho niyan, tsaka kung gaano na ho sila katagal doon bago na discover. Tsaka kung kamusta na ho investigasyon. Yan ho, pag huhuntahan ho dito ha, dahil kukontakin ho namin si Captain Ruby Alcantara, ang PIO ho ng Tarlac, ha. Eh, dito lamang ho kayo sa programa. Magbabalik po po ang spot report makalipas ang ilang paalala sa oras na 8:21, mga kapamilya. Oras hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness. Mga balitang kumpirmado, sigurado. PCMM. Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness. Yolo Pascual po, sa ubo at higa, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex 40. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex 40 Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM music to you. The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Pandangan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd. Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music. Playtime Entertainment. Born for Happiness. Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa 30 at mapapanood sa DZMM Talaradyo. Tuwing linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pagkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Sandone Gusto. In 300 meters, turn right at the traffic light. DZMM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, lasa panalo. This is where the best in the country group they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADP Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Asian Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only 3 will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADP Philippine Open, presented by Bingo Plus. Bingo Saya sa Manalo Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, MVNCAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsible gaming at Bangor.ph. Oh, hi. So easy to use the Everest washing machine. Son, sino ever best partner mo in the world? Siyempre, it's you, babe. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest. Lalo ngayon mag-traffic sa kalsada, sa mainit. Ang bibigyan na balita, DZMM, lagi pa ako sa Influenza. Una sa balita, una sa public service. Nakatagit na.
Provincial Office, yung pagkamatay ho ng dalawang individual na yung kanilang labi ay nadiskubre ho sa loob ng sasakyan sa likod ho na isang establishmento sa Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway o dyan ho sa Tiplex. Southbound ho ito, isang gasolinahan ho sa Barangay San Francisco, dyan ho sa Victoria, Tarlac. Ito hong Miyerkules, ha? Nasa linya ho natin si Police Captain Ruby Alcantara, ang PIO po ng TVPO. Kaugnay nga ho nitong balita na ito. Magandang gabi po, Captain Alcantara. Jeff Cabanas po, welcome po sa program. Spot report po. Yes, sir. Magandang gabi po. Police Captain Ruby Alcantara po, ang Chief Public Information Officer po ng Tarlac Provincial Office. Magandang gabi po at sa lahat po ng inyong taga-subaybay, magandang gabi po sa inyo lahat. Captain Alcantara, paano ho nangyari dito? So, na-discover ho sila ng pasado alas 3 na ho ba? Tama, nang tumawag ho yung isang staff for emergency assistance kasi mukhang matagal nang nakapark ho doon yung sasakyan. So, kung past 2 p.m. ho ito napansin ng manager, gano'n na ho katagal sa backtracking nyo? Gano'n na ho katagal na yung sasakyan? Opo, sir. Nalaman po ng natin, ng texter natin na yun po ang binagbigay ng information regarding to the incident. Around 3:55 po na hapon. Yun po, agad naman po. So, bali around 4 na po. So, yun po. At agad naman po yung mga kapulisan talaga ay agad naman po pumunta sa area. Oo. Pero ang ibig ko sabihin, Captain, sa backtracking ho, anong oras ho pumark doon yung sasakyan? Hindi po natin matukoy, sir, exact na ilang oras. Pero yung mabigay po namin na informasyon po, yung oras na nadiskubrihan po. At bigay po na informasyon ng ating mga, ang ating texter. So anong oras ho nga ulit yun, Captain? At 3:55 po, mga around na po ng hapon ng June 17. So doon nila na-discover. Ano, sinili po ba ng tipster na merong nasa sa loob? Parang ganun ho ba? Opo, sinili po ng tipster at kinatok po yung heavily tinted po kasi yung sasakyan. Oo nga po. At kinatok po niya at wala pong response doon. At agad naman po na tumawag po sa malapit na municipal police station. Captain, saan ho nakaupo yung mga biktima? Ang nakaupo po yung mga biktima sa backseat po ng sasakyan. Pareho sila ho. So, posible Po. ho na may ibang nagmaneho at iniwan ho sila doon. Parang ganun ho ba lumalabas? Wala naman pong informasyon na ganun po ang nangyari. Wala naman po. Wala pong informasyon na po dyan. Okay. So, pareho po silang nandun sa backseat. Paano ho ang posisyon nila nung na-discover ho? Ang nakaupo po, sir, parang po. In 10 meters, turn left Para at po the traffic Ay, light. sir, opo, at ano na po, yung detalye regarding po sa ano kasi Opo. ang crime at nalaporyan sa provincial forensic unit na po ang nag-examine doon sa area. Opo, at agad po kasi po yun silang pumunta sa area. At ayun po nakita po yung ano natin, sila na po ang nag-examine doon. So, yung sasakyan po ay umaandar ho na na-discover ng tipster, Captain? Yung pagdating po ng ano, ganun din po ng ating initial na mga first responder natin. Ganun po, yung sasakyan ay nakapatay na po yung engine, pero yung fan po ng aircon, yun na po ang Continue umaandar. for 400 meters, So then turn right onto Main naubusan ba ito J ng gasolina? Possible na ganun, Captain? Mahirap po kasi mahirap po kasi mag-conclude na ganun po. Opo, pero yun ang gawin po yung ano natin, result naman yung forensic examination naman po natin. Oo. Actually po, kapalabas lang po ng ating update po ng ating incident na ito sa Tiplex Southbound. Nagbigay na rin po kami, opo, bago lang, mga ilang ano pa lang po, isang oras pa lang na meron naglabas pa rin po ng initial ang forensic natin na examination regarding po sa incident. Dito po sasabihin ko po sa inyo na personal na ang result po, no apparent external injuries were found on the deceased. Po. Yan po yung statement na ayun po yung initial na examination ng Captain, ito nga lugar na ito, itong pinaradahan ho na ito, kung nasa may sasakyan, ano
anong sabi ng mga staff ho doon? Yun ito ba regular ho pinaparadahan o mga pahingahan o ng mga nagbabiyahe ba? May ganun ho ba sinasabi? Ito sir, kasi yung area po ay ano po, maraming establishment. So, may mga facility, yung mga coffee shop, o po yung ano po. Yun po yung parking area, parang kagaya po ng pinapadaan yun is po, na ano ka, magpasinga ka doon sa kaningan mo, doon super na area, yun na lang po na mayroon dapat magdala ng mga establishment. Ganun po yung ano na, yung area. Kung may share niyo po, Captain, na gano'n na daw po katagal na walang buhay yung mga biktima kung may resulta na ho ang Continue for forensic? 700 meters, then turn Wala left po onto silang Beacon Road. binigay na exact na oras na katagal po yung ano, yung Quezon Ave. Apo, Quezon Ave ilalim. So talagang binubuo Hindi, na EDSA po pa talaga rin eh. yung Apo, exact picture sa palabas ko ng ano, kasi maganda rin pa ang EDSA, pagbaban, pa Quezon Captain, Ave di ba? EDSA, Kung ilalim. kung ito ho ay official, syempre ito ho ay speaking from experience, di ba, Captain? Kung umangat na yung aircon, so sa battery na lang siya dumidepende, di ba? Kung namatay na yung makina, di ba? Parang parang ganun po. so binubuo niyo pa yung kwento. Bakit po? Ayun po, sir, at based naman po doon sa investigation ng result ng examination ng forensic po ay yan po, wala naman po itong importante, wala pong apparent external injuries na nakita, wala po tayong tayong iba, iniisip po na may saksak po, merong gunshot, wala po naman. Kaya po kaya natutulong po yung initial forensic examination report po na Continue straight at the first traffic provincial light, then at forensic the second unit. traffic Magkaano light, ano ho ba turn yung left. biktima, Captain? Yes sir, wala pong information na binigay sa amin po yung ano, yung ating Continue for 400 meters, then turn wala left onto pong Beacon Road. report regarding po yan at patunayan po hindi po ng pamilya na Continue straight at the first traffic light, po na then private at the second traffic light, turn left. privado yung topic ito din huwag na sa publiko o po i-champion po huwag na po yung dalawa Ito lang ho naman ho, para lang ho malinawan din ho ang publiko, kumbaga warning din ho sa kanila, kaya rin namin kayo tinawagan. Kung sakasakali ho sila nakatulog ho doon, di syempre ho, mawawarningan ho natin ang ating nakikinig na hindi ho safe na matulog. Kaso nga ho, wala pa ho tayong exact na lumalabas na investigation kung what really happened. What we know now is wala hong external injuries, kumbaga hindi ho, di ba? So, kumbaga parang your guess is as good as mine, hindi ba? We can only just think kung ano ho yung hawak nyo na detalye ho na meron, hindi ba? Oo, yung sa amin lang ho dito, ay para ho mawarningan natin yung publiko. Kasi ho, dati kung matatandaan nyo, di ba merong asawa ho, o ay nanay na isang artista, di ba? Nakatulog siya sa sasakyan, ang nangyari ho, parang pumasok ho yung usok, di ba? Nung sasakyan, nag-resulta ho sa kanyang kamatayan, di ba? Kaya ho natin sinasabi na hindi naman ho natin dinedivulge yung identity ho ng mga biktima. Ang iniisip ho natin ay makapag-warn. Pero ang edad ho nila, Captain, okay lang, ano ho sila? Mga teenager? Yung babae po ay 20 years old at saka yung lalaki po ay 28 years. Oo nga. Ako mga bata pa po. Very unfortunate ho itong nangyari. Kaya nga po nakakalungkot sila siguro ay naman na rin ng pamilya. Para lang po, Captain, makuha rin ho namin yung picture. Kung sila ay nasa southbound, so sila po ay may pupuntahan o paano ho ang sabi ng pamilya? Pauwi ho? Possible ho? Okay? Ano na sir nag-order na siya ng coffee. Tapos doon naghanap ng parking. Yan lang po ang initial natin na, yan lang po ang report na sa atin. Tapos yun, nakapark sila, wala din naman sila naging katabi during duration ng ng park doon. Opo, wala din po sila naging commit up. Wala din po, opo. O ay assume ho, yung detalye ho yan, mukhang galing ho doon sa kapamilya nila, ano, baka nagpaalam, bumili kaming kape, no, baka ho meron. Possible ho. Continue for 800 meters, then turn right onto West Avenue.
ma-understand that. Anyway, Captain, baka meron ho kayong may programa ho ang Tarlac Police Provincial Office o may panawagan ho kayo. Lalong-lalo na ho, winawarningan nyo ang publiko na huwag naman ho magkalat ng mga unverified na rumors. Ano ho ba itong mga ito? Go ahead ho. Buti na rin po at ano kayo sir, isa na rin po pagkakataon dahil para mawalan po ng hatahakan ng iba. Okay. Ito po yung maganda na rin po na may ganito po kayong programa at pasalamat po ang Tarlac Police Provincial Office. At isa itong medium para po may bahagi sa ating mga mamamayan po na huwag po mag-alala ang kapulisan po ng Tarlac ay patuloy na pinangalagaan ang ating kapayapaan at katahimikan ng lalawigan. Yun po at ano po, ito rin po lang kasi ano yung pamilya para maring ang hiling ng pamilya na igalang yung kanyang desisyon, pribado ang usapin. At kung naisa po ito sir, yun nga po doon nandito na. Opo at huwag na palawakin na detalye na insidente. Nais lang magkaroon ng sapat na panahon In 200 meters, at turn right at ibang the traffic radyo light. upang makapaglugsa at makahanap makaharap ng mabigat na pagsubok na kanilang dinarahanan. Dahil po dito sir, hinihikayat po ng publiko na iwas na po sa pagkapalat ng hindi verifikadong impormasyon at may sir at asa at mga komentaryong maaaring magdulot ng dagdag sakit at pasanin sa mga naiwang mahal sa buhay. Yan po sir at maraming salamat sir, binigyan niyo din po ng pagkakataon kung mabahagi ang side naman po ng kapulisan at agad-agad naman po namin ibigay ang update o po regarding po sa information na aming mabibigay po. Oo, napaka-vital ho nung isinare nyo po, yung kumbaga yung resulta ho nung medical legal na ho ba yun, Captain, ano? Ano po yun, yung forensic examination po, yung ano natin, yung provincial forensic. Pinapakanan pa tayo. Pwede na dito sa kaliwa. Opo, ayun po ang mahalaga. Baka kasi Palagay ko traffic dyan. Inililihis tayo sa traffic. Sundan na nga natin. Quezon Update. Lalong-lalo na, Captain, yung mga mahilig ho Ah. na gumamit ho ng mga content ng iba. Quezon Up na po ito ma'am. Quezon City po tayo. Don't worry ma'am. Sige, Baka po nag-aalala po kayo ma'am. Nasa safe po kayo. Nasa grab po kayo. Safe po ito ma'am. Recorded po ang biyahe po natin. Ano? Opo. Wala, okay lang Baka naman po. nag-aalala po kayo. Sinusundan ko lang po yung mapa ma'am. Di ba kapag yung mga ibang nagko-content kasi, Captain, ito pinag-uusapan Balak na lang po ng mga Di ba? pintuan na kasi ano. Critical area po ito. Pamilya ho, ang si Captain Alcantara na ho nagpaparating na nakikiusap po ng privacy yung pamilya at the same time wag naman ho mag-spread ng mga peke o mga information unverified. Maraming salamat po sa inyong oras, Police Captain Ruby Alcantara, ang PIO po ng Tarlac Police Provincial Office. Mag-ingat po kayo palagi, Captain. Mag-ingat po. maraming salamat po sa Kasi parang ano ko sa boses nyo, parang natatakot po kayo ng motor. Kaya huwag po kayong mag-alala ba. Grab po yung nasakyan nyo, safe po kayo. Ay, si Tita Nona Damian may tanong, masama ba matulog sa loob ng car while naka-open naman ang aircon o fan ng car? May mga insidente nga po kasi Tita Nona in the past na meron hong natulog sa loob ng sasakyan ay sinamang palad ho. Diba? Kayo na lang po ang mag-research ng Tita Nona. Siguro po pwede ho mga idlip-idlip lang. Ano, Abraham, ano? No? Idlip-idlip lang, wag siguro yung sobrang haba. Tsaka better kung In 100 meters, pagkagabi ang turn biyahe, left onto pwede Senator buksan mo na lang ng konti, no? Fresh air na, no? Tapos pahinga mo yung makina ng sasakyan mo, pwede kung long drive ito, di ba? Tapos kung mag-aircon naman, talaga namang kung halimbawa ikaw ang designated driver, hindi mo na talaga kaya ang antok mo, siguro halin-hinang kayo, merong isang gising siguro, wag mo kayong sabay, di ba? Mahirap na Kasi nga ho yung may incident yung ganyan, kakausap na natin yung BSP tungkol dyan, hindi ba? May carbon monoxide ho ang nilalabas ng exhaust ho ng ating mga sasakyan. Delikado ho yan pagka na-inhale, lalo na pag prolong inhale. So yun, sabi ni Yura, Tita Nona Damian, especially in the car is on idle yan. Kasi hindi umiikot, di nagsisirculate diba? Ang pinakamainam kung kayo may long drive, meron kayong kahalili siguro
sa Manibela. O kaya kung hindi na kaya, maghanap ho kayo ng pwedeng matulugan na mabilisan, di ba? Or sa gas station, kung medyo malamig ang biyahe ninyo, madaling araw o kaya ay gabi, mas mainam na bukas ng konti ang bintana, di ba? Ayun, sabi naman ni Edwin, Pinakamabilis sana kung dinidiretso natin yung EDSA, kaso nga lang inikot-ikot tayo dito sa ano kasi palagay ko sobrang traffic ang EDSA. Ang ilang mga may original na copy Kaya tayo mga ni video, inano mga dito. photo, i-report nyo kaagad, di ba? Kasi yun, natotolerate ho sila di ba? Attendance check tayo ulit. Si Beth Kamay nandito na from Kaso, Marikina. Si Louis talagang Vasco, si mag-i-EDSA Tita na tayo. Lina, si Yura, Mag-church kanina na pa tayo. ito, si Tita Yura. Nag-share ng kanyang mga salobin. Tapos si Sergeant Putik. Ayun ano masabi ni Sergeant Putik? Meron siya kanina tungkol doon sa kinukwento ko na nagpakilalang pulis Ayun kaya hinahanap ko lang, binabackread ko lang ito Ayun, Pulis Makati. Pulis Makatingin pala yun. Lumang joke na yan Sergeant Putik Luma na yan, pero click pa rin, hindi ba? Si Farah Robles, attendance check. Okay, thank you Farah Robles. At si Soriel Mendoza. Yun. Basta pa. Teka, backread tayo, baka magtampo yung iba. Ayun wala na. Mukhang nasabi ko na lahat. Teka, ito pala yung sa ABS-CBN na YouTube channel sa cross-stream Naka-cross-stream ang spot report doon sa ABS-CBN. Sandali. Ayun si Doc Mario Pesti, dito pala nagko-comment sa ABS-CBN si Doc Mario. Si Ricardo Lianes, ayun, nandito na. Si Soriel Mendoza din. At si Adobong Dipolog, yan ang nasa cross-stream sa ABS-CBN Ay, dyan lamang po kayo Ay, ang susubukan ho natin, sino ba bang mga nakalinya sa atin ngayong gabi doon Ang susunod naman si Asek Marcos na kanina pala ang hepe ng LTO. Patungkol naman doon sa mga na-arresto, di ba? Mga naumutong dyan sa Butuan. Ayan sunod nating kakapalayamin si Assistant Secretary Marcos na kanila. Kaya dyan lamang po. Kung may tanong kayo sa LTO, pwede rin comment o doon sa Viber hotline namin 0919-278-3000. Dyan lamang po kayo. Kapag yung kaservisyo, magbabalik pa po ang spot report. Makalimutan sa ilang pala Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Alam mo, hindi lang kinalalagan. Mas ginhawa, Plemex 40 capsule. Ang Plemex 40 capsule ay gawa sa natural na labundin. Tumutulaw at nagpapalapas ng klema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Pure paswal po, but easy. Dahil may Plemex 40 capsule. Basta labundin, Plemex. Plemex, we're gonna help with the generic name. Consult your doctor. Tanggal ang plema at tigilan mo po. Maluwag ang pagkina sa Plemex 40. Basta labundin, Plemex. Ang Plemex 40 Labundin capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at natakas mga idol, Pinoy Chichika. Kasama ang cute at lovable na papa, mapatawa na fun, at Mama Joy Hope na Alam na Din. Alam na Din. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy. Playtime Entertainment. Home for happiness. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtugin puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Remember your music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
Wala kang takas. Spot report. Nagbabalik po, Spot Report sa oras na 8:46 ay makakasama na po natin si Assistant Secretary Marcos Lacanilao, ang hepe po ng Land Transportation Office o LTO. Magandang gabi po, Asek. Chef Caparas po, welcome po sa program. Magandang gabi po, Boss Mr. Jeff. Magandang gabi sa lahat ng mga nakikinig sa inyong programa. Asek, alam niyo, ako'y nagulat pa rin dito yung ilang tauhan ng LTO Butuan ay naaresto dahil sa pangungutong. Abay, hindi yata kayo lubusang kilala, ano, Asek? Actually, sir, nung bago pa lang ako dito sa LTO, sinopos ko na yan. Karoon kasi viral yung video na yan, yung saga na yan, kwento, sa mga pagkukoto ko sa mga truck. Okay. So, may mga nasusunod na that time, pero hindi pa rin sila tumigil. Ngayon, nung May, napuntahan ako ng truckers sa station na pagmamadaan dyan at nireklamo nga. Kung nalaman ko na wala pa rin silang tigil. So, agad ko pinadala yung aming enforcement unit dito sa LTO, coordinate sa regional office ng PNP, kay General Maestrado, yung RMSP at saka yung intel ng region ng PNP. So, nagkasa kami ng surveillance muna. Then, after ng surveillance, yung drop-net operation na. So, nakapag dapat yan eh. Kaya lang, naging madulas sila. Pumunta sa kabila, hindi sa area na yun. So, sa kabila sila, hanggang sa nagtempohan na kanina umaga, yung mga operatiba natin, pati enforcement ng LTO, sumakay sa truck. Pagpara nila, hindi nila alam nila. I-trap na sila doon. Paano ang modus operandi ho nitong mga ito, Asek? Tsaka magkano hinihingi doon sa mga kababayan natin? Usually 500 pesos pataas. Mga 500, 1,000, 2,000. Depende kasi sa... At yung lugar na yan, para malinawan mga kababayan natin, yan po yung daan at papasok ng Mindanao. So pagtawid mo ng kung ikaw ay nag-roro sa barko, dadaan ka sa kanila. So ang mga truck nung surveillance namin, nakahilera yung truck eh, pagka hindi nasi sa kanila, mahihirapan nila, paglalagay sila ng penalty, so violation. So para hindi maabala yung driver, sumusunod na lang. Pag sinabi ko nga, pag upo ko sa LTO, hindi po pinapayagan yung mga ganyan. Eh, nung una, sinokos ko sila. Kumbaga, nag-warning shot na ako sa kanila eh. Eh, hindi ko sumunod eh. Kaya, na-operate na ako namin. Kaya ako ang utos ko, pagkapay sa tali eh. Para madala. Kasi, sabi ko sa kanila yan, talagang magkakahiyain tayo. Iiyain ko kayo. Pag ganyan ang ginagawa ninyo. Asek, sino ho ang promotor nito? Kumbaga kanino ho napupunta yung mga kinukotong nitong mga ito? Saka ilan ho pa sila? Under investigation pa ho natin yan. So, salukuyang iniimbestigahan din sila kanina ng PNP. Kasi sabi ko nga, kailangan malaman natin kung sino yung amo niyan. Alam niyo, sa totoo lang, Sir Jeff, no? Ako galing nandito ako sa Manila. Meron silang regional office dyan. So, hindi ako naniniwala, hindi naririnig ng regional office yan. Kaya mayroon ho mga mag-iimbestigahan po mas matataas na official sa kanila. Sus Mariusit, ano? Yan ang sinasabi ko. Hindi nga kayo masyadong nakilala. Hindi na papanood yung mga ginagawa ninyo sa telebisyon, hindi ba? Hindi pa okay na. Tsaka sa kabaitan nyo kasi, nag-showcase pa kayo, kumbaga, o bibigyan ko kayo ng second chance. Kasi o siyempre, ang consideration nyo ko dyan, di mga pamilya rin kayo, di ba? Kumbaga, kung itong trabaho nyo, hindi naman po pwedeng makasuhan kayo, di ba? So ito ho ay kasong administratibo at saka ho kriminal ho ba? Ang Criminal, opo. Ngayon po nakakulong po sila na inquest na po rin kanina yan. So, meron sasapan po namin na administrative tapos criminal para tuluyan na po namin matanggal sa LTO. Tsaka sa hindi na makakapasok sa anong ahensya ng gobyerno ito, Asek, ano? Opo. Asek, So, tama po kayo. So, sa pag-iimbestiga ho ninyo, yung mga na-arresto ho ninyo, ay gano'n na ho katagal sa LTO? Yung record po nila, wala pa natin sa
akala po nila dahil nga nasa dagat sila, nasa Mindanao sila, tapos may nagpo-protesta sa kanila, eh hindi po sila aabutin. Oo. So ano kung assurance nyo, Asek, na hindi na ho ito mauulit, lalo na't na kinausap na ho pala kayo ng mga Truckers Association? Alam niyo, sir, sa totoo lang, dapat bababa po ako dun eh. Kung ako po nakauwi sa kanila, baka hindi lang ako nila pipili. Kaya yung mga tao po po ang nag-implement niyan. Kasi napapagod din ako. Kung ulit po sinasabi sa kanila na mag-sino sila. Huwag na lang po nila kami i-push sa limit kasi talagang ipakukulong po namin sila. Asek, baka ho, saan ho ba pwede magreklamo ang mga nabibigyan ho ng pangungutok? Lalong-lalo na yung mga Sila po sa opisina ko na po mismo sa office sa Central Office. Kaya po tinayo ko po yung i-report eh. Yung meron ko yun sa Facebook, i-click po sila mag-report dyan kung pinatongan sila, lamang sa mga dealer na nagsamantala sa mga kababayan natin, pwede rin mag-report doon. Okay. Asek, kamusta ho pala? Bago ho, kasi makunti na lang ang oras, kamustahin ko lang ho pala yung mga ipinatawag niyo mga nag-viral, particular ho itong naalala ko lang eh, yun hong nakipugnayan sa inyong NAPCOM dahil nagpapamotor, may hindi ho ito, ano, pwede rin napaka ng HPH. Hindi ho ito nakapagka rin. Yung nagpapaga po unang-una yung tanong ako sa HPP, ako mo dyan. Medyo na-high tayong content sa Indiano. Pero ang recommendation ko po dyan is perpetual revocation o habang buhay na pagkatanggal ng driver's license. Ito po yung bumaga dun sa HPP. Yun naman pong yung lasing na estudyante kabanatuan na MITha, perpetual revocation na rin po. Isado na rin po namin yung driver's license niya at naka-alarm ang sasakyan. At yung pinaka-latest o kahapon, yun yung nag-road rage sa Sampaloc, Manila na nakatip ng motorista. Yun po, revocation na rin po, perpetual revocation na rin po yun or habang buhay na pagkakasensya. Kasi hindi ho nila naiintindihan kung gaano ho, kung magkakahit ho ako, may napakaingat ko at saka napaka-cool ko sa kalsada, eh kung meron ng isang ganitong nabigyan ho ng lisensya na hindi karapat-dapat sa ASEC, eh napakadelikado ho na ako mismo, pati ho yung pagmamahal ko sa buhay, napakadelikado, imagine mo kailangan ng mapakita, napakaingat mo, di ba? Tapos pagka nagkaano naman kayo ASEC, kukumprontahin ka, sasaktan ka pa ng physical, magbihira. Tama po. Good luck po sa inyo, ASEC. Kaya po dapat tanggalan po ng mga lisensya ng mga yan. Asek, kami po yung makakaasa. Update nyo kami ha sa mga ganitong klase ha. Kaya talagang ma-highlight po namin yung inyong ginagawa ko sa LTO. At the same time, ay may warning po yung mga quote-unquote mga diwali pa ho dyan para pag nakita ko po, seryoso si Asik sa kanila. Maraming salamat po sa inyo oras. Asik Marcos sa kanila. Ang heavy po ng LTO. TTTCMM numero 1 sa aksyon. Mga walang kadala-dala. Napapanood din nga si Asik sa kanila na talagang sineseryoso yung mga ganyang nangungutong sa LTO ay talagang pilit ninyong ginagawa. Kaya yung ginawa dito sa Manila, nagpunta doon sa Caraga, ay nakipag-ugnayan sa Intel. So yun na-arresto na, sinurveillance muna kayo. Pumalap ng malakas-lakas na ebidensya at saka kayo pina-arresto. Eh, ako'y nalulungkot lang doon sa sinabi kasi ni Asek na merong mga nasa 3 taon na, nasa 10 taon na sa LTO. Sinyokos na kayo, hindi nyo pa nakita yon na paraan ng inyong ama ng LTO na wawarningan kita. Alam ko may pamilya ka rin. Naniniwala akong baka magbago ka pa. Eh kaso hindi nagbago. Lumipat pa ng lugar. Eh hindi nila alam, may mga nagsusurveillance na sa kanila doon. Sumakay yung mga operatiba, arestado ngayon. Imagine nyo yung 500 per truck. Isa lang dumadaan na truck noon, di ba? Sabi ni Asek kung papuntang Mindanao, doon at doon ka dadaan, di ba? Imagine niyo hahanapan ka ng kung anumang violation. Para yung kwento natin sa Quezon City, di ba? Panggap siyang pulis, hindi naman pala totoo pulis. Pero may todo uniforme. Tapos may nakalimutan ko pala sabihin, may peke rin na yun na replica ng baril. So, talagang mang-i-intimidate. Ang maiisip nyo doon, paano yung mga dayo ng Maynila, di ba? Na first time na, lalo na yung mga first time na mahuhuli. Eh, syempre
kalsada sa likod ng Manibela, eh kalmado yun pagka nahuli. Diba? Ano ang violation na Jay? Diba? Tatanong mo kung pero isipin mo itong mga bulpi-tigulat ang ika nga na modus, di ba? Magugulat yun, mapapabigay na lang kung magkano man ang nasa bulsa, di ba? Kaya ang mainam mo dyan, busisiin nyo muna yung ID, tapos tignan nyo kung may mission order. Tignan nyo rin yung ID kasi baka may expired naman. Tapos kung saan siyang nagpapakilala na paanib na ahensya dito sa Quezon City. Halimbawa, saan man ho, i-verify nyo. Napaka-importante. Basta kumalma lang kung kayo. Diba? Kita nyo si Congressman, humingi tumulong. May saan ka ba? Ipapag-verify kita. Pinatawag yung driver. Pero si Congressman, hindi huminto doon. Teka muna, kailangan mapanagot ito. Sino ba ito? Kung ano-ano sinasabi. Diba? Anyway. Ay last na attendance tayo bago tayo magpaalam ha. Meron lang tayo less than 3 minutes sa programa. O si DZMM Teleradyo version 2.0 magbaon ng payong kapag maglalakad sa sikat ng araw. Tama naman itong basement. Napakainit talaga. O si Jonathan Javilio 9593 greetings from Saskatchewan sa Canada ito eh. Welcome sa Spot Report kapamilya. Yun no? O nakisuyo si Yura. Ay Sir Jack, makikisuyo po ng pagpati kay Sir Robert Antemano. Araw si Boss Robert Mano bilang pagsaludo sa debosyon niya sa napakasipag talaga ito ni Kuya Robert Mano. Mula alas 4 ng madaling araw nagko-cover pa lalo na nung may kaganapan sa Senado. Walang bitaw si Kuyang Robert Mano. Ayan Kuya Robert, binabati ka ni Yura. At ayun o, alam na this is viewers siya from Canada si Jonathan Abilio. Tapos si Sergeant Putik, yun yung mga klase ng LTO flying squad na walang nakita na violation sila. Sabihin nila, disappropriate yung sign ng, hahanapan ka talaga niya, mga yan. Disappropriate yung size ng warning device mo. Marami ba? Maghahanap at maghahanap yan. Hanggang sa ihaharas ka talaga, di ba? Bigay ka muna ng pera, okay na ito, di ba? Ganyan lang ang mga modus ng mga yan eh. Hindi ubra kay Asik lang kanila, di ba? Okay, si John Carlos Cruz, 4,000, good evening din sa'yo. Si Benny Barameda 20, ayun o, bagong pangalan nito, ngayon ko rin nabasa. Basta siya, good Thursday watching ko, habang nagluluto ng pilaktek na may ibang malamang. Sarap yun ah. Nagutom tuloy ako. Si Miguel Andre Mira, ayun, from Claver naman siya nanonood. Tapos si Cherry Sapari. Nandito na rin si Chok Saig Josie pala ito. Josie Chris Salang. Ayan, good evening po. Salamat sa balita ko. Walang anuman na. Wala po tayo oras. Lumipas na naman po ang balita at talakayan dito sa Spot Report. Sa unang kaligtasan mo, kung po Jack Caparas. Ingat kayo saan pa kayo naroon, kapamilya. Isusunod na programa po, Alam na Dis. Kasama sina Papa Awel Paz at DJ Jai Ho. Good evening, kapamilya. Bukas po ulit. Kitang-kita ang ebidensya sa Spot Report sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo. Ito po ang DZMM, ang bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisahan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. Isang minuto makalipas ang alas 9. Sa mundong showbiz na laging may paandar, sa bawat pasabog at umahaligang pinipigan. Sila ang una sa kwento at hindi mahuhuli ng balita kapag sila ang nagsabi, sure na! Sure na! Alam na! Alam na! Mapilit na issue. Sisay na chika.
Puso ng masa, tututukan, Double B Insider. Samahan ang ating insider na si Carlo Mateo. Double B Insider. Double B Insider. Na po sa buwan ng Hunyo taong 2026. Sa Marso na magkakasama-sama ang Double B Insider. Kumusta po ang inyong maghapon mga kapuso? Sa isang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Inagsa na madagdagan pa mga gagawing earthquake drill sa mga coastal areas. Ayon kay Dinox Director Dr. Teresito Bacolpol, ito ay upang mapaghandaan ang mga gagawing aksyon ng mga residente malapit sa baybayin. Napansin pa Bacolpol na noong kasagsagan ng lindol sa Mindanao noong nakaraang Lunes, marami sa mga residente at inuna pa ang pag-cellphone ipag-tukuhan ng video ay sa agad na lumikas sa mas mataas na lugar. Ngayon sinabi ni Bacolpol na pinatagumpay ang isang nationwide simultaneous earthquake drill nitong araw. Umaasa naman si Director Bacolpol na mas marami pang mga Pilipino ang sasali sa earthquake drill para mapaghandaan ang mga lindol sa posibleng pagkatama sa bansa. Kaya mapasok na po ba kayo dyan sa Yes. stoplight? Yes po. Atin, dito sa Metro Manila, ang pinagkaandaan natin yung Hindi ba masakit yan, no? Hindi naman. Hindi naman siya. At So, wala naman masyado itong yung Metro Manila ng apat na sektor, di ba? At patrat. Nakakatanda pa ba natin yan? O nakalimutan na natin? Marami dyan yung mga coast area. May mga maluluwag na mga lugar. Kayo ba'y nakapag-participate kanina mga kapuso? Nakasali po ba tayo sa earthquake drill? Napakahalaga po yan, napaka-importante, no? At bago pa po tayo arangkada na muna mga mahalagang mga report mula po sa labas ng impila ng Super Radio. Muli ako po ang inyong insider Carlo Mateo. Mga kawani ng Bureau of Customs, makakukuha ng discount sa mga serbisyong medikal sa Chinese General Hospital and Medical Center. Report mula kay Tuesday. Pumasok sa isang kasunduan si Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa pagitan ng Philippine-Chinese Charitable Association Incorporated para bigyan ng mas abot kaya at accessible na medical care ang mga kawani ng katuwaran. Sa ilalim ng kasunduan, maaaring makaabot ang mga kawani ng DOC ng medical consultation, emergency treatment, hospitalization at diagnostic services sa Chinese General Hospital and Medical Center. Sa pamamagitan ng kasunduan ay makakukuha ng diskwento sa hospital sa mga kawani ng DOC at iba pang pangunahing diagnostic services tulad ng laboratory test, pulmonary procedures at x-ray. Ayon kay DOC Commissioner Ariel Nepomuceno, ang partnership na ito ay sumasalamin sa patuloy na pagsusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang mga benepisyo at kapakanan ng mga kawani ng gobyerno sa usaping pang-medikal at pang-kalusugan. Ako si Tuesday sa Junior ni GMA sa Radyo DPWA, isang totoo. Maraming salamat na Tuesday News. Wanted person sa kasong karnaping arestado sa lungsod ng Antipolo. Report mula kay Olan. Nasa po nagpadala nasa po wanted sa mga otoridad matapos siya pasaporte. Relax sa ambassador operation sa Antipolo Rizal. Dinala ang akusado sa ilang sarili. Official level most wanted person. At ang official level at Sitio Patigaya para kita si Pedro. Itinawaran ng arrest sa inisyo ng San Mateo Rizal. Regional Trial Court 177 para sa kasong paglabag ng yung Anti-Kidnapping Act. Itinagda na ang sabing court ang kaso 300,000 pesos para sa kanyang pagpapatalang kalayaan. Ito ang polo sa Super Radio December, Dalita Totoo. Double B Insider, kasama si Carlo Mateo. Maraming salamat na Olan. Tuesday News, magkasunod na balita po yan mga kapuso. Ang ating pong DC Double B Text Connect 0917-594-5941. Ulitin po natin 0917-594-5941. At baka meron po kayo mga mahalagang mga informasyon, mga reklamo, mga napapansin po natin dyan sa paligid na
kinakailangan po ng agarang aksyon mula po sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, mga kapuso. May balikan po natin yung ginawa kaninang earthquake drill. Mahalaga po yung ating aktibong partisipasyon kapag may mga ganitong aktibidad para po tayo nakapag-practice kung ano po yung ating gagawin. At lalong-lalo na po ay nakakaranas tayo ng mga nagkakasunod-sunod po yung mga paglindot. Lalo po dyan sa area ng Mindanao, nasa may dito 8,000 aftershocks na. Ganun po kadami. At ang iba po rito ay malalakas pa. Malalakas pa yung ibang mga aftershocks, mga kapuso, no? At yun nga po, napansin na Doon sa may port, doon na sa may tricycle. Yung pabalik ko ma'am, dito paikot lang May to. paikot ka dyan, tapos kaliwa ka. Diretso, pag umikot ka dyan, kaliwa. Kaliwa, sige. Ang unang kanto mo tawag doon. Opo. Basta pakaliwa. Sige, sa may bandang tricycle lang. Kasi yun na po ng ating mga kababayan yung pagsiselfone. Sa isang banda, siyempre, paganda Okay na po. ako. Thank you ma'am, ingat po. Pero, Huwag kayo matatakot pag grab mo yung sinasakyan nyo, no? Alam mo naman yung Oo. lugar. Thank you po. Okay po. Sige po, ingat po. God bless po. baka tayo kuha ng video, hindi natin alam. Nandyan na pala yung malaking mga alon. Lalong-lalo yung mga nandyan sa mga coastal areas na kung saan itilas po yung tsunami alert. Dahil nga po sa napakalakas po nung lindol na ating pong naranasan, mga kapuso. Ayan, so nag-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna, pansamantala tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po.